Ano ang nagpapabagal sa'yo? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kapag nagda-diet ka, ano ang una mong ginagawa? Kadalasan, diretso tayo sa refrigerator o sa lalagyan ng mga pagkain. At nilalabas ang lahat ng junk food at inaalis sa bahay. Bakit? Kasi gusto natin tanggalin ang mga bagay na sisira sa disiplina natin para mas may chance tayong magtagumpay sa diet. Ganon din sa buhay. Kapag napansin mong kailangan mo ng life reset, mahalagang hakbang ang pag-alis ng mga bagay na hindi nakakatulong o hindi na healthy para sa iyo. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, we must get rid of everything that slows us down, especially the sin that just won't let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete. Hebrews 12 verse 1 and 2, mula po yan sa Contemporary English Version. Madalas, iniintindi natin ang junk food at kung ano ang nagagawa nito sa katawan natin. Pero, naisip mo na ba ang epekto ng mental junk food? Kung gusto mong magbago ang buhay mo, baka kailangan mong patayin muna ang television mo ng ilang buwan o i-cancel ang streaming subscription mo kagaya ng Netflix. Kung talagang gusto mong magbago ang isip mo, kailangan mong bawasan ang mga junk na pumapasok sa iyo galing sa internet. Baka kailangan mo munang magpahinga mula sa pressure, comparison at walang katapusang information sa social media. Baka kailangan mo ring bitawan ang isang relasyon na humihila sa iyo pababa. Isang friend na hindi naman talaga nakakatulong. O boyfriend or girlfriend kaya na inilalayo ka kay Jesus. Kung sinusubukan mong iangat ang isang tao pero hinihila ka naman niya pababa, sino ang mas malamang na mananalo? Mas madalas ikaw ang mahihila pababa. Baka kailangan mo ring mag-confess ng kasalanan. Ginagawa mo ba ito ng regular? Kung hindi, naiipon ang hindi napapahayag na kasalanan sa buhay mo. At siguradong maaapektuhan nito ang relasyon mo sa Diyos. At kapag naapektuhan yon, damay na ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Kung gusto mo ng matagumpay na reset, kailangan mong alisin ang lahat ng humahadlang sa pagitan mo at ng Diyos. Sa madaling salita, kailangan mong bitawan ang hindi mo pa napapahayag na kasalanan. Ang mga bagay na hindi healthy at hindi nakakatulong sa buhay mo ay maaring anyo ng masamang attitude o ilang klase ng movies o music, mga distractions, mga hilig o mga bisyo. Ano ang kailangan mong alisin o bitawan o i-let go para mas makapag-reset ka ng mas makapag-focus ka kay Jesus habang tinatakbo mo ang karera ng buhay. Think about this, my friend.
think of your life as a race, where the goal is to become more like Jesus. What are the things that are slowing down your pace and distracting you from focusing on your goal of spiritual growth? Isipin mo, ang buhay mo ay bilang isang takbuhin. At ang goal ay mas maging katulad ni Jesus. Ano-ano ang mga bagay na nagpapabagal sa iyo at nagdi-distract sa iyo mula sa goal ng spiritual growth? Pag-isipan mo yun. Pangalawa, think about this. What are the unhealthy things in your life that you find most difficult to let go of? And what has God made available to you to help with this? Ano ang mga hindi healthy na bagay sa buhay mo na pinakamahirap mong bitawan? Ano ang ibinibigay ng Diyos sa iyo para tulungan ka dito? At panghuli, think about this. How can you make confessing your sin a habit? Why is it important to do? Paano mo magagawang habit o regular ang pag-amin o pagpapahayag ng iyong mga kasalanan? Bakit mahalagang gawin ito? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin natin magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.